Padilla. Siya na ang pinakamainit. Siya na ang pinakakinakikiligan ng bayan. The man of the hour, Daniel Padilla. Ang mga kwento tungkol sa hindi may tatangging lakas ng karisma at kakaibang magic niya sa publiko sa The Buzz Exclusives. Panganay na anak ng singer-actress na si Carla Estrada sa aktor na si Romel Padilla. Inakala ng marami na magiging madali para kay Daniel ang sumikat. Pero ang katotohanan, hindi naging madali para kay Daniel ang lahat. Nagsimula rin siya sa ilang auditions at VTR tests hanggang mapasama bilang isa sa mga support sa youth-oriented program na Gimmick noong 2010. First, niya yung Gimmick. Una-una ko siyang hinawakan. First role niya sa Gimmick, yata siya ron. Brother siya ni Jessie. Hindi pa sa kanya yung parang Umabot din daw sa puntong nawalan ng interes si Daniel na ipagpatuloy ang pag-aartista. It was actually the late Douglas Quijano who discovered Daniel. He was bringing in some talents, and then one day he texted me, sabi niya, Abby, may papakilala ko sa'yo, anak ni Carla Estrada at Romel Padilla. Schedule natin VTR, ganyan. So, sige Tito Dog, schedule muna natin ng VTR, and then medyo awkward stage lang kasi siya noon. He was 14, I think. Tsaka that time, medyo hindi pa siya talaga nagsasalita. Tinatanong ko siya noon, gusto mo ba talaga mag-artista? Kasi hindi talaga siya nagsasalita. Gusto naman daw niya, siguro nahihiya lang, hindi sanay. Mahihain siya mag-gossip. Ayaw niya ng mga, anong gagawin? Script, you have to read the script kasi audition on camera. Ayoko niyan, tita. Pero dahil sa desisyong magtiyaga at maghintay para sa kanyang big break, hindi nagtagal ay nabigyan din siya ng pagkakataong ipakita ang sarili niyang kakayahan sa programang Growing Up. Katambal si Catherine Bernardo. Finally, nakuha siya for Growing Up. So, nag-start doon. Nakita namin ang lumalaki yung fan base niya. Nakita namin sa kanya yung charisma iba. Phenomenal talaga siya. Hindi namin alam talaga na eto si Daniel lalaki. Ganyan. Yung chemistry nila niya, ni Catherine. Oo. Pagkatapos nito, hindi na napigilan ang pag-ingay ng kanyang pangalan at pagdami pa ng kanyang mga taga-suporta. Kaya naman, agad siyang nagkaroon ng sariling album. Sinundan ito ng kanyang kauna-unahang primetime teleserye kasama si Catherine, ang Princess and I, na naging certified top rater. Babalik niyo po ba ang scholarship ni Miguel pag ginawa ko yan? Kaya naman lahat ng kanyang paglabas sa telebisyon, inaabangan, pinag-uusapan at nagti-trending sa Twitter. Lahat ng mall shows, tinutubo. Actually, we were shocked nung nagkaroon kami ng a lot of bookings even before Princess and I. Marami na siyang bookings na out of town. They had to close some of the malls and not to start the show talaga because nag-stampede na and also tapos talagang dadayuhin. Kaya naman lahat nagtataka. Ano nga ba ang meron si Daniel na wala ang ibang aktor sa kanyang henerasyon? I-compare mo sa iba nga, kakaiba si DJ at mabait siya sa mga fans niya. Parang kinoconsider niya as friends na yung mga fans niya. Kaya yan. Well, unang-una, I think, bukod sa pagiging Padilla ni Daniel, napakalakas ng dating niya sa mga bagets na meron kasi siyang certain charm na parang hindi mo maipaliwanag. He is exceedingly handsome, boyishly handsome at that, and the smile is enigmatic. It captures you from the heart. I don't know, pero he's magical. He's one and only. And because the public just can't get enough of Daniel Padilla, kasama ang kanyang kapartner sa tagumpay na ito na si Catherine, mapapanood na ang kanilang phenomenal love team sa pinaka-nakakakilig na pelikula ng taon mula sa Star Cinema, ang Must Be Loved. Siya na yung girl of my dreams. Grabe, ang baho naman yan, babe! Yung sa'yo yung mabaho eh. Uy, ang kapal mo, At ngayong hapon, the biggest star of his generation, the most wanted crush ng bayan, Daniel Padilla, live sa Buzz! Maraming salamat, Daniel. Mga ilang katanungan lamang. Una,
there's a price to fame, there's a price to success. Walang tulog, wala kang private life. Is it worth it? Pangalawa, in a press conference, I think it was reported na ikaw at saka si Catherine ay tinanggap na nasa mutual understanding stage na kayo. Nasaan nga ba kayong dalawa? At kanina sa ASAP, mga kaibigan, habang ikay kumakanta, merong isang tagahanga na hindi nakapagpigil at umakyat ng entablado at hinalikang ka sa lips. Tanong, ano ang iyong naging reaksyon at ano ang naging reaksyon ni Catherine? Pang-apat, katatapos pa lamang ng interview ng ating kaibigang si Bibi Gandang Hari. At pinag-usapan yung acceptance, yung kanyang pagkatao, ang pamilya. Ano ang iyong reaksyon? Ano ang iyong iniisip tungkol kay Bibi Gandang Hari? Mga kaibigan, ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng The Buzz.